Elvin. Okay, si Sir Elvin. From taga din ka gani, sir? From Pasig. Okay, welcome. No, sa amon hapon nga panimbahon. Meron pa, palakpakin nyo atong mga bisita. Kalipay nato na nga may mga bisita kita. Meron pa, first time visitor. Okay, sino name gani? Prince RB. Okay, welcome. Prince RB from Bonglas. Okay, from Bonglas yapon. Okay, mayara pa. Mga bisita naton. Okay, wala na. Kung wala na, tindog na tanan. Makakanta kita sa aton nga welcome song. And then, i-welcome naton ang tagsa-tagsa. Sing, smile, and shake hands. Okay, first song na ready, sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC. Well, sing a song. Our message is from God's word and Christ, the living word. HWBBC welcomes you today. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome. There's a Christian. Come here, ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, pagbaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay, palihog kasi yung mga sungbok. Makanta tayo sa kambahanan and then mamati tayo sa choir. Page 98. Now I belong to Jesus. Okay, ang mauna nga special number C2 to Jules Dion prepare. Page 98. Now I belong to Jesus. First as now ready sing. Jesus my Lord will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for years of time alone, but for eternity. Last stanza na. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he gave to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. No years of time alone, but for eternity. Okay, palugtong ko, mamati ito sa choir.
Amen. Pangabay ang special number? Mas special number. Jules. I may not star riches as a mother's Mary, but I have an Master who knows how to pray. And maybe there are some things I miss in you, but I will have a Father who stands for the truth. And everything I'm blessed with things you can see. I have a good heritage, and some things were far more to me. And if in the future my parents pass on to dwell in the city they've come to call on, they may not give me the goods of this world, but I will inherit His word. A good heritage, lands with things you can see. And I love the heritage, and that things work far more to me. A good heritage, I'm blessed with things you can see. You have a good heritage, that is work far more to me. Thank you, Toto Jones. Kaligtasan mong bigay, nagdulot ng bagong buhay. Kahit sa sala ay lipos, ang aba ay tinubos. Anong handog sa kabutihan mo? Magtatapat sa'yo, maglilingkod sa ngalan mo, kapurihan walhati mo'y naisin ko. Ang aking buhay ihandog
sa kabutihan mo, O aking Diyos. Ang kapahingahang dulot ng pagtitiwala sa'yo, kabigati at pagsubok na pagtatagumpayan ko. Ano nga ba kahandog sa kabutihan mo, O aking Diyos. Kaaliwan mo'y sapat sa dumaranas ng lumbay. Kamatayan mo'y dumating o maglumok sa pagdaing. Mananalangin sa kabutihan mo, magtatapat sa'yo, maglilingkod sa ngalan mo, kapurihan walhati mo'y naisin ko. Ang aking buhay ihahandog sa kabutihan mo, O aking Diyos. Ano nga ihahandog sa kabutihan mo, O aking Diyos. Alright, so salamat no sa mga ambanon. Salamat sa siningapon padayon to sa pagsimba sa Dios. Amen. Kag sang hapon lang ani may ara nga short conference kita. Oh, kag salamat no may mga bag-o nga new discovery. Mga bag-o nga na-discovery naton nga mga manog wali, no? So, sino tong nagdaog? Sino tong nagdaog? Be, 1 to 3, ang first 3. Sinong third? Sinong third? Si Mong. Second? Si Lutso. Si first? Si Amay. Amen. Okay. Dito sa Kwan, sa may Malangabang, nag-basketball sila. Siling ko, anong place nyo? Siniya third, pila ka team, 3. Okay na, no? At least third ka mo. Ito, 3 malang mo. Kung anong gurot, ikaw naman sila eh. Parang, mga nagdaog, ready ka mo, mga nagdaog. I-encourage sa ni sila, no? Hindi mo silingon niya kung magwali ka mo may kwarta, ha? Pero ang buot silingon de, nga kung faithful ka magwali, pakamayuhon yung man sa Diyos. Ang pagpakamayo sa Ginoo is that, bahala ako niya, way pa ka muna naawardan. Way pa. Basi kung masilingan mo, amo na. Hindi niya, lain. Ako niya, walipay lang ko nga ang first. Amen. Ang second, sino second? Wow, labo tao yan. Ang third, labo na lang ko ikaw totoo. Palakaskan na sila liwat 3. Amen. Kabay pang
no? Gamiton pagiging mo sa Dios hindi lang sa practice preaching, no? Kundi sa tuon nyo pagwali. Okay, so thank you. Ayo may sige sige. Amen. Bira ya, no? Ah, dalayawon na muna nga ato niya pangamuyo nga makaproduce ang kaduga nga mga manog wali sa punong sa Dios. Okay. Now, this time, let us take our afternoon na special offering para sa aton yung mga workers. Let me just remind you, no, nga ang tithes ninyo, dira nyo ihulog, hindi nyo di pag-ihulog ang tithes nyo, ha? Special offering ini iya, okay? Kaya kung ang inyo tithes and offering karon ihulog ninyo dira, silingon, gusto nyo na ako mapatay. Alright. Dira taga kabuhi sa tithes. Amen. So, ini a special offering ni para sa aton yung mga workers. Tindog na palihog, pangamuyo kita. Loving Lord, Heavenly Father, thank you sa kaayo mo, thank you sa katuto mo. Bless mo palihog ang amon Ginoo Amay special offering to again show our support, our appreciation sa among mga full-time workers sa sila Ginoo o Dios tinguha nga magpagamit sa imo, i-fulfill ang panawagan nimo sa ilang mga ninyo nga pakamayuhon nimo sila kag ang mga miyembro sa sini nga simbahan. Kabalo kami nga paginpalangga namon ang mga tawo nga nagapagamit sa imo, ikaw Lord magapakamayo man sa amon. So ikaw na kabalo magbalik manamong pinlo sa pagkamayo sa mga anak nimo nga may tagipusoon, may panghuna-huna kag may kamot nga handa mag-extend sang ila Ginoo Lord God nga loving support. Tanan pagdayop salamat balik namon sa imo in Jesus name. Amen. God bless us as we give. I'm giving, I'm giving. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because giving, gladly giving day by day, giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. Nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Alright, so this time, kadto sa pinaka-importante nga bahin sa at pagtililipon, the preaching of the Word of God. Again, may I ask everybody to open in the same text. Kay na sa ngaga, nga aton nga tunan, Acts chapter 17, Acts chapter 17. This is now the second missionary journey of the Apostle Paul. Ikaduha na niya ang una sa Acts chapter 13. Gin-send out sila amo nang ila first missionary journey pagkatapos nagbalik sila kag ini ikaduha na niya ang una ang upod niya si Barnabas, ang una nga missionary journey nila. Sa ikaduha ang upod niya si Silas na.
Okay? Acts chapter 17, basahon naton, halino na lang naton sa verse number 10 down to verse number 15. Everybody go with me now. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, whose coming thither went into the synagogue of Jews. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily whether those things were so. Therefore many of them believed, also of honorable women which were Greeks, and of men not a few. But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also and stirred up the people. And then immediately the brethren sent away Paul to go as it were to the sea, but Silas and Timotheus abode there still. And they that conducted Paul brought him unto Athens, and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed. Baga pangamuyo ta, sa imo balaan niya Dios, salamat gid sa kaayo mo, salamat sa mga pulong mo. Salamat o Dios that your word is eternal, it is immutable, it is unchanging. And kapasalamat kami Ginoo Dios that we have always the perfect guide, the powerful guide, the perpetual guide, and the pure guide sa amo niya pagkabuhi Ginoo. And we thank you, we are what we are right now because of thy word. And I'm praying, Lord, nga panayon mo kami gabayat, nga ang mensahe amay ma-appreciate namon, ma-accept namon, labaw tanan ma-apply namon sa amon Ginoo nga pagkabuhi. Tanan Lord, pagdayaw pagpasalamat, kinabalik namon sa imo. Use thy servant, fill me with power that I need. Fill me, O God, with the right words to say para Ginoo amay o Dios nga ang pagwali magdala sang nagakaigo nga resulta as intended nimo Ginoo o Dios nga makita sa amon mga kabuhi. Tanan pagdayem sala balik namon sa imo in Jesus name we pray. Amen and amen. Okay, you may take your seats now. Once again, as we celebrate siling nakon sang National Bible Month, no? This is an opportunity for us to emphasize more. Kita balaan naman naton wala pa yan National Bible Month sa sininga simbahan iya, no? Gina-emphasize naton sang maayo ang pulong sang Dios. Amen. No? Ang gobyerno taya ang kalibutan i-recognize man nila kag sa hindi ang Biblia. Kita iya i-recognize nato niya kag i-apply kag magiging pattern kag magiging final authority sang aton nga kabuhi ang pulong sang Dios. Amen. Now kung nataw naton ang isa ka prominent nga bagay nga makita naton sa kabuhi sang mga alagad sa Ginoo, mga matuod-tuod nga alagad sa Dios is that they did not get tired of preaching the Word of God. Now, ang tunay nga alagad sa Dios, bisan kapoy na, pero mga kauturan, padayon gyapon na nga magwali sa pulong sa Ginoo. Okay? Now, as we can see, mga kauturan, kay Pablo dili kay Silas nga ginawali nila ang pulong sang Dios nga iya ginatuuhan. So we are preaching today The Word that we believe. Kay siling ko na, hypocrisy ang magwali kita sang pulong sang Dios nga kita mismo hindi kumbinsido. Hypocrisy ang magwali ta sa pulong sa Dios nga kita mismo why tagatuo nga ang ini nga pulong sa Dios matuod ni kag may gahom ni kag nag-angkol ini sing dako nga sa kabuhi sang tagsa-tagsa nga nagapamati kag maminatud-on nga maggiton kag mag-apply sini. Di ba? Kung ka mo mga kauturan, si Pablo hindi lang ni siya gasinggit lang. Alright? Kahit may mga araya nga maayo lang pasinggiton.
May mga aray nga maayo lang patudloon. Di ba? Pero pag abot sa application, pigaw. Are you with me? Na? Basing iban sa inyo, wali-wali bala pagkatapos pagpuli karon taksi kamuhaw. Hello? Na? Basi wali ka lutso, basi pag abot black ron haw, matungit ka to. Are you with me? Na? May basi black ron na, no? May mga aray nga grabe pawalihon, pero mga kauturan tapos wali mainom. This hypocrisy. Hello? May isa ka pastor. Pag panaog niya, siling sa niya membro, gwapo, wali, pastor ba? Niya wala pa nakainom, Brad. Wala na nakainom, Brad. Actually, karay at mga pastor na gainom. Actually, wala nila na yung ginapatihan, wala nila ginatuuhan, ang pulong sa Diyos nga ila ginawali. Ako na gani dire, the more nga mabastok na magwali, the more nga maghanong ta kay basi magbalik sa aton. Na? Wali-wali ka bala, pero basi bala pamista ka haw. Tapos mo wali, tapos kadto ka man sa pistahan. Daw kapit wali, kadto tato, damo to apritada. Ha? Damo daan sa mong pista. Hello? So, we need to understand that the word we preach is a divine word. This is the word of God. And we need to believe it. Amen? We need to believe it. We need to believe that it has a great impact in our lives. We need to believe that when we preach the word of God, life will never be the same. Things will never be the same. There will be changes. There will be results that will happen. Siling ko na ang account diri, second missionary journey ni Paul. Kaya kung na natin sa Bible, no? May ara siya 3 ka missionary journeys. No? Ang una niyang journey, ara sa nag-umpisa sa Acts chapter 13. Sanggin padala sila ni Barnabas, 2 sila. No? Naglibot sila sa Asia Minor and parts ng Europe. Okay? Kag nagbalik sila sa ikadua, no? Medyo hindi sila hisugot ni Barnabas nga dalon liwat si John Mark. Kay si John Mark, mga kauturan, no? Kinulbaan siguro ang bata, pamatanon pa, so bumalik siya. Ayon sa second missionary journey, gusto dalon ni Barnabas si John Mark liwat. Hinablos ini ni Barnabas si John Mark. Okay? Pumata niya ni Ma'am Ever. Okay? So, si John Mark, no? Hinablos bata sang utod yung babae ni Barnabas. Gusto niya dalon liwat, pero si Pablo hindi na magsugot. Siguro nadudla si Pablo, no? Na-discourage si Pablo na balik si John Mark. Pero actually, amo na gani nga bisan ano ka great sang man of God, may mga mistakes na, may mga failures. Pero isa sining area, even the Apostle Paul made a mistake. Nga man, sa isa ka failure sang tao, it is not enough reason nga i-judge na naton siya. Amen? Kay siling gani sa Proverbs, the just man falleth 7 times, yet he will rise again. When we forgive, we need to forgive not only 7 times, but 70 times 7. Actually, that's infinite. Amen? Ngan buot sa lingon, Kristan tao nga pangayo patawan, sa totoo sa pangayo patawan, mga kauturan, patawaron ta. Pasaylohon naton. Amo na ka merciful ang Dios. Amo na ka forgiving ang aton nga Dios. Pero ginako man no, ni Paul kag that's why kung lang taon naton sa 2 Timothy, gintugon gid niya, bring Timothy, for he is prophet
Paul to the ministry. Kasi realize mo mga kauturan ni Apostol Pablo, no? Nga si John Mark, ginprove man niya ang iya kaugalingon, no? Nga wala siya nag-give up sa isa ka failure nga iya nahimo. Lesson natin ni mga kauturan, fail ka, hindi mag once again. Return. Panayon sa Diyos. Kaya siling ko, we will never be a failure sa mga failures na nahimo ta unless nga kita mag-stop. Alright? Basta hindi lang tayo mag-untat, ang Diyos iya magbulig sa aton. So dire ang ginupon ni Pablo si Silas, mula ngambal sa verse number 10. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night. Okay? So, kaliwat ang ila ginagya. Ano siya? Dali na lang mo, boss. Sound. Check. Do parehas mo lang ako. Check. Ano aton nga speaker? Sound. Basi speaker ta na buka naman. Now anyways, winaswasan yung labi kayo na sa mga manugwalita mo. Kapamati lang ko ta susulod po sila butaw siling ko daog pa ko nila ni Babaw pero lipay ko amen. Grabe sunog siguro ni grabing puwersa. Ang premium nyo daw, gusto nyo lang na karoon ipakayo sinihaw. Now, dili kita natin mga kauturan, parts ang Asia Minor, kag parts ang Europe, kaya ang Athens part na nasang. Ano ganing Athens? Parts ang Greece, no? Kag ang Greece, Europe na siya. No? Part na nasang Europe. Abot na diri mga kauturan si Paul kag si Silas. So ila experience diri, amon siling ko ang one good thing na makita naton sa ila is wherever they went, they would preach the word of God. Regardless ang lugar, regardless kung ano man ang mga tao, regardless kung ano mang sitwasyon, they create opportunities to preach the gospel. Okay? Now, kaina ang unang nakita naton dire, no? When we preach the word, we believe there will be great revival. Amen? When we say revival, makita naton ang faithfulness sa panawagan sang Dios. Dili kita naton kung ano ka faithful mga kauturan. Si Silas kag si Paul sa panawagan sang Dios. If may revival, makita tang faithfulness. Oy. Paano ka magsiling nga revive ka? Ngaway ka gatutom. Kaya bisan hindi ka na maghambal nga revive ka, kung kita nga nagatutom ka, that is already an evidence that you are having a revived spiritual life. Na? Pag may revival, not only may faithfulness, but may fearlessness. Ano ning fearlessness? Why nadlukan na? Balaan mo pag-revive ang tao, Diyos ang gakontrol. Why na yan hadlukan? Lantaw abla, kung lantaw na tundiri, ang Biblia gahambal, nga grabing hingabot sa ila. Lantaw abla sa verse number 5, anong ginimo nila? Ginsulong nila ang balay ni Jason. Sano to?
Oh. Okay? Mayo lang may madalas sali si Jamare. Kag si Rishan. Now, kita naton, ginsulong nila. Kay dito gastay si Pablo. Galing kay way nila dito nabtan. Kagin sakit gid nila ni. You see? Then pag-abot mga kauturan sa chapter 13, sang nakabalo sila, nagsaylo na ha, si Paul kag si Silas sa Berea, na? Pagkabalo sa mga Hudiyo nga wala gatuo, nga ato naman to, si Pablo kag si Silas, nag-apas naman sila. Pag-inlabukay naman nila. Ang mga tao, lantaw bala, no? Sa verse number 13, ano ko no? But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also and stirred up the people. Ginlabugay naman nila. You see? So, we can see here, amuning sitwasyon. Pudlay, no? Pudlay nang magwali ka, may mga tao gahingabot sa imo, may mga tao gahandong patsyon ka, may mga tao nga punggan ka, may mga tao nga gasunod-sunod sa imo. Nami tayo gasunod-sunod nga bodyguard. Pero gasunod-sunod nga may malain niya tuyo. Pero why hadlukan si Pablo Why hadlukan? Basta revive kaya? No? Tawa lang mga manlugwali nga revive. Why niya hadlukan kung sinong kapamati? May mga ara iya nga mawali pag may nakita nga daw big time galain ang wali. Gamelo. Bot sa lingon, why na the revival? Hindi ang Diyos ang control ikaw. So we need to understand, mga kauturan, that when there is revival, there will be faithfulness, there will be fearlessness, and there will be fruitfulness. Look at verse number 4. And some of them believed and consorted with Paul and Silas. And of the devout Greeks, ano kuno? A great multitude. And of the chief women, not a few. Naintindihan nyo na ang mga tinaga? Okay ni ba lang isa? Okay ning isa? Tistingan tabi? Sound check. Balaan ta ni karon ko na kwan gid no, kon ang speaker gid. May diferensya. Okay. Ate daw ini man sa speaker. Basi manog retire na ning aton microphone. Sige. Look at sa verse number 4. And some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks, ano kuno? A great multitude. And of the chief women, not a few. Sila niya ang mga diputado ng mga Griego, hindi lang multitude, great. Kag ang mga leader ng mga babae, chief women, not a few. O silingon, hindi jutay, hindi pila lang. This is another phrase for damo. Sila nga, hindi sila jutay. Tiguro hindi sila jutay, ano? Damo But ano ang Bible, may ara play of words. Nga ginatawag. Sila niya, kay sinang hari nga ginambala na, i-prepare mo ang imo balay, ang panimalay, for thou shalt die and not live. Sa Isigaya, sila niya, for thou shalt die and not live. Ipatay gani, siyempre patay, hindi mabuhi. Kaya mo man niyo, sila niya, the chief women, not a few, hindi jutay. Ang bawat silingon, damo.
Siya pwede malang mahambal nga, no? Of the chief women, many, not a few. There is a play of words here, mga kauturan. Pero nami man na at least mag-function ang utok nato. No? Amo na nga ang evangeling nila. Wala sila nanamian sa King James Bible kay budlay ko na intsindihon. Ano nga budlay? Tamaran ka lang palibog. Hindi man budlay. Nabudlayan ka mo? Why mga mugabas? Siya iban. Why, kuya nabudlayan? Why, man kung gabasa mo? Alright. So, anyways, makita natin, there will be fruitfulness. Mag-revive. Maging pinungahon. Hindi pwede nga revive ka. Paran ka. Wala bunga. Wala resulta. Mag-revive ka, may resulta kita. Amen? There will be the evidence of the fruits of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, faith, meekness, temperance. Hello? There will be the fruit of soul winning. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. You see? Not only there will be great revival, number 2, there will be great reputation. Great reputation. Lantaw naton sa verse 10 and 11. No? And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. Look at verse 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and search the scriptures daily whether those things were so. Altawa, these were more noble. Ano na? Gaspik na mga kauturan sang ano? Sang reputation. Alright? Naka-implicate sa ngalan sang tao. Naman sang Proverbs 22:1, a good name is rather to be chosen than silver and gold. A good name. That's how we behave. And that's the name, the value of the name we have shown them. Really ina sa ngalan na gin-establishar ta. Pagi sa karakter nga ginapakita naton. Amen. Ano ka? Inabalang pag-mention ang ngalan mo, may itag dayon sa imo. Hello? Sa una, pag-mention mo, si imong amaoy. Bla? Ha? Si akoy nga manyak. Hindi makoy ha, akoy lang ya. Di ba? Si Lingon, si Boyeng nga tuklo. Ang reputation nga kita. You see? So sila, sa nakabati sila pulong sa Dios, kakauturan, lantawa, anong reputation na gin-mention diri sa ila?
Kung basaon nato nanay sa verse number 5, ano ang reputation ang ilang ginpakita? Gin-assault sila, gindakop sila, ginsakit sila. Pero mga kauturan, makita naton ano nga klase sang reputation ang ilang ginpakita. Wala nila gintraidoran si Pablo. What kind of reputation is that? Loyalty. The Word of God teaches loyalty. We need to be loyal to Christ. We need to be loyal to our comrades. Amen. Kung loyal ka kay Christ, you will be loyal to your comrades. You will be loyal to your church. We need to be loyal to our church. Amen. Wala nila ibabayan. Why nila ginbutang sa alang-alang. Why nila gintraidoran si Pablo. Why nila gintudlo kundi si Pablo. Amen? Oh. Isa balan mo, may mga tao, balaan mo nga halitan ang alagad sa Ginoo, itudlo mo pa? Kung may lain ka buoti, tutusag ka panago. Ha? You need to be a protector sa mga matutom nga alagad sang Dios, matutom nga mga anak sang Dios. Amen? Hindi nga ipanginwala mo. They were loyal. The reputation of loyalty. And not only that, mga kauturan, kita nato diri. Actually, relevant malang sila, no? Sa revival man. Makita natin sa ila ang bravery. Muna ni ang natabo sa ila, pero mga kauturan, wala sila yan nag-give up. Iban sa aton, commitment lang, hadlukan. Hello? Commitment lang, hadlukan. Nga ikaw man naghimo sang commitment. Nga ako naghambal sa imo, haw? Leo, nga ako naghambal sa imo, nga gihatag mo, Leo, kinanglanon, ha? Isa gigalibo kada bulan na sa aton nga lote. Sino naghambalaw? Ako? Ikaw? Huwag kuya kabalo kung bila commitment mo to, ha? Pero ikaw, di ba ikaw nag-commit? Ikaw nag-commit, tapos naglukan nga man sa commit mo? Why, di ba why na dipilitay? Why tadi yan napilit, ha? Ikaw imo kung may buot ka, kung naka-intindi ka, nag-mature ka, langga mong Diyos, isaw the Lord iya nga mag-convict sa imo. Amen? Na? Tisingan man ginaya, basta maging kumita, tisingan man ginaya, kung matrasta. Are you with me? Pero, if we are full of the Word of God, if we believe the Word of God that we preach, we will have bravery. Actually, damo tinion sa kabuhita nga kisagi na kulpaan man ta. Ginatalawan man ta. Ginaalaw na iya sang Diyos para i-test ang aton bravery. Kay hapos mo lang na iya maghambal nga, Pastor, ha? Aragin kuya, sa nanumatabo, Pastor. Tapos, nagtaghol ang ito. Wala na sa, pating ka na. Ito lang ang katapat. Di ba mo, Pastor, sakit na yung kuhan mo, injection mo.
Ha? Kasi ma-allergy pa ako. Ha? Pero believe ko to ya sa amigo ko, nga pastor, patay na galing. Recitation siya. Muto yang migo ko nga pastor, bisan ano mo to ya, di gito yung maglagan. Hindi kasadto kapadalagan. Napaglagan kay ti artificial ang isa ka tiil mo, nagka-crutches. No visitation sa labutaw ang ido nga mga gat kidya. Ang ido yang nga mga gat di mo gini mapunggan. Mga gat kinaya. Kita ya ganyan gahuro-huro mo na. Ang ido bala. Basta tumindog na di ang no balahibos ang ido diriho. No? Kagahuro-huro piho ginaya. Ini sa kadlagan. Waya bala itayang artificial yang atiil. No? Kita ka sa Ginoo. Pag angkab, batian niya gigulo galagtik mo. Galagtik ko nung hipon. Sila isang ido to dayo, no? Ha? Pingoy, pingoy, ang ido ka talikod. Ano klase tiil to man? Ay pambihira. Alam mo ang pulong sa Diyos, paisugon ta sini. Paisugon ta sa pulong sa Diyos. Okay? We have proven that. So sila kita naton. Ano sila? Mga tao ni sila nga mga grabe? Hindi. Although nga may kilala di sa ito, isa nga magkilala nga mga tao ay nadlo ka na. Oh. Namo makilala nga mga tao nga pagkakita sang dugo, lipok. Oh. Saman sa amigo ko nga. Nag-aksidente naman to pala. Sino to nakaupod to pag aksidente to sa Kulase? Baway na di tanan. Ako na lang isa. Baway na di sila tanan. Ang iba nag-backslide na. Si Sunny, si Pastor John. Binungguan kami sa Kulase. Domingo, pagka-Wibis, Biyernes, mga missions conference. Nagdulong ko to. Binungguan kami ang driver hubog. Mamista pa. Grabe. Iban nga turagay ang dugo di. Siling isang isa to sa ako, no? Nya pastor, pihak ang akong ngamot. Nakuritan di sang kristal mo. Nakurit lang bala, nya pihak. Kung pihak ni, iway ni sa malipong ni. Nahimos ng natat. Dala na di sa ospital. Dedok babar, gindala to sa ospital, pang x-rayhan. May isa to yang why masaya pilas. Okay na, taway na. Dugay-dugay, sumingkit si Mrs. siya. Siya yang matayag at tirik mo na, oh. Puro puti, lipong. Grabe ulihi ang epekto sa iya. Kaya gali, punaw man sa dugo. May naglabay nga pick-up, dinala sa iya dito sa Barutak, Biho. Isa lang to siya, wala sa pilas, gin-admit. Gin-oxygen siya. Why? Punaw gali sa dugo. Sa natol mga kauturan, kinahanglan tayo sa mga tumulo, gawain hadlok sa mga pagtilaw. Tumulo iya mga kauturan, wain hadlok sa paghingabot.
Tumulo mga kauturan, why nahadlok sa kapigaduhon? Dito niya sa nyawa para paunta-tunta. They have this reputation of loyalty, bravery, then pag-abot sa verse 11, nobility. So, noble, more noble. Ang buot silingon sang tinaga nga noble, okay? Another one is honorable. Honorable. Kung sa Ilonggo pa, honorable. Dungganon. Dungganon. Hindi ya dungganon nga titulo lang. Kay may ara iya nga titulo lang niya ang dungganon pero ang kabuhi iya immoral. Kaya mo damo nga before sang ilang alan may ngalan honorable. Hon. Si ano lang hon? Hon period. Honorable pero tatlo ang may number 2, may number 3. Honorable pero perti ka corrupt. Hindi ang ayan sa iya title. Pero diriya, ito o niya nga honorable. And only the word of God can make us real honorable people. Pulong sa Diyos. Pagintuan ta pulong sa Diyos, himuon ni maging honorabling kabuhi ta. Sa inyo sang una, kabuhi mo kahuluya. Ugay siling ko, kilala ka timo nga maoy sa inyo, kilala ka nga manyak, kilala ka nga panglingling, agoy. Kilala ka nga tuklo. Di ba kalaway nga mga ano? Kalaway nga klase sang mga ano? Mga reputation. Tama? Oh. Labi na ginang panglingling. Ay. Oh. Ito si Boy Lingling. Kahuluya na. Tapos natuslukan ang mata mo. Amo na gali nga nabulag ka. Hindi ikaw, Leo, ay ko gahambal ha. O ay ko gahambal, amo lang rason nga nabulag ka. Pero imagine mo, kung sa inyo barangay, amo lang rason. Nga nabulag na sa bala mo si Boy Lingling na natuslukan. O, tisipan mo, laway-laway na klase reputation. Pero ang pulong sa Dios, buligan ta nga nga makahuluya, no? Nga dumog, nga ton mabangon. Kita nyo na, masili silang, sa una tungol-tungol na. O karon nagpuot na siya ba? Diba? Sa una tungol-tungol na, maoy na, ginabatasan niya mayo. Pero subong. Sa una, ang itsura sinalamuko. Subong beautiful na siya. Oh? Sa una, pero di na magpaduding. Nung naiko nila ka mo dayaw. Right to no. Subong mahinhina. Karong the word of God will make us noble, honorable. Nga naging honorable sila, lantawan nyo bala? Because they were, ano ko no? Because they received the word. They received the word.
ginbato nila ang pulong sa Diyos. Not only that, they have a what? Ready mind. They receive the word, they have ready minds. Ang una-una nga handa, ano ba no? They search the scriptures. Ano na? They were researchers. Hindi sila nga, no? Baton lang nga baton. Nga waay gaisip. Ginaisip nila, gina-analyze nila. Gina-discover nila. Tuot gid o hindi. Dibla mo ng research, sa tagan nga mo topic, tapos i-research nyo. Hindi nga pahungit ka lang nga pahungit. Hello? Tapos baton ka lang nga baton nga wala ka intindi. Ang research, ginapagana na ang utok naton. Gina-develop ang aton judgment. You see? Ay ang delikado sinain ang ipatulon lang sa imo nga wala na isip-isip. Sunod ka lang nga sunod. Anong tawag sina? Magiging blind follower ka. Follower nga wala ginaisip kung ito o hindi. Amen. Oh. Dala mo ka nagsagrak yan eh. Siya, kwarta. Ilisla naman mo. Ilisla naman eh. Oh. Di kung sino ng tandugon ka ron ah. Oh. Mga pila ning budget ka ni Brad? Dasigbad nga estimate. Oh, mahina ang aton manog estimate ah. Dalawa yan man kamo sang kasagrak. Oh, kung may ara kamo hatag kamo karon para sa sunod ni magsagrak ha. Makita naton ang nobility sa ila. They were receptive. They were ready. They were researchers. And I believe they were reliant. They relied upon the word, or they believed the word of God. Okay? They believed the word of God. Nobility. Okay? It will help us to have great revival. Number 2, good reputation. That's why do not underestimate the Bible. Read it daily. Amen? Basahon ta. Madiscovery naton di. No, makita naton di ang mga wisdom nga magpainit sang aton mga tagipusoon. Magbuhi sang aton mga kalag. Siling ka, isa ka lang ka siling ka, ari gali ho. Among ko na sang una. Hasta subong, wow! Tingko to, ari gali ho. Ang kaluwasan gali, sigurado ka. Ilan tagali ka. Isa init-init ka, wala man iya ginsugit sa aton man. Lipay-lipay ka bala. Amo nang himuon sang word of God. It will bring great revival. It will bring good reputation. Kagariyo, very basic ni. Pero I believe kinanglanon tadi nga i-discuss. It will bring genuine regeneration.
Kaya mo na nakita ko, sa sulod sang simbahan, pag wala ang tao, pag sila nga genuine, real, pag sila nga genuine, hindi fake, amen? Pag sila nga genuine, matuod, when we say regeneration, ano na? Kaluwasan na. Kasi kapag wala sang tunay nga kaluwasan sa sulod sa simbahan, ang tao pag hindi tunay nga luwas, hindi kaya kasarang sa walihay. Nga medyo matulotigdas. Hindi ka kasarang sa mga responsibilidad sang isa kalinuwas. Huwag kaya palaan nga espiritu, hindi kaya tunay nga luwas mo. O hindi man nga nagsunod-sunod ka sa prayer, pero nagsunod ka lang niya, pero hindi tuod iya ang imo iya nga pagpangamuyo. Pwede nga may mental assent ka lang. Doon sa lingon, sa utok mo lang iya, okay ka, pero sa heart mo gali iya, wala. Wala mo lang rason niya, kita ta, hindi sila magtiner. Kadula. May mga bagay nga ara man sa Bible, gin-explain taman maayo. And hindi taman maayo, nga hindi nila mapaton. Ang tuod ng Holy Spirit, ara sa inatagipusoon, the same Holy Spirit nga nagabay sa mga alagad sang Dios, nagsulat sining pulong sa Ginoo. When you have the same Holy Spirit, then nga ang hindi ka mag-agree. Naintindihan naton? Wala mo pwede nga mag-pray ka man sunod, pero hindi tuod. Hello? So, i-check naton mayo. Oh, ano to? Sigurado ka? Sound. Daw ginahampangan mo ko to Taga-joker mo to, daw iba nga klase man Okay. Hinay-hinay lang kay Basi. Now, diri makita naton riya ang genuine nga regeneration. Lantawan nyo bala, paano nga naging genuine? Lantawan ta. Look at sa verse number 4. And some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks, a great multitude, and of the chief women, not a few. Now, take note ang tinaga nga devout Greeks. Mga debutado ni sila. Mga religious ni sila nga mga tao. Riyas ni sila sang mga makita muda nga naga-uniform kag nagawagkos na sila sang mga lagko kayo nga mga bulitas. Mga debutado. They have their own religion. Pero lantawan nyo kay genuine ang ila kaluwasan. Na yung mga hari-hari nga mga kababayinan mo silingon mga lideres nga mga kababayinan. Kay genuine ang ila kaluwasan. Nakita naton sa resulta sa ila kabuhi. They consorted with Paul and Silas. Anong po silingon sang consort? Uso-uso ng mga consort sang una, no? Oh. Ano ka sa inyo, sa inyo school?
Consort. Oh. Ano nang obra sang consort? Gaupod sa muse. Oh. Lain pala, pertisay mo kalaway, tapos consort ka. What silingon sini? Associate. They associated with Paul and Silas. Dalo kayo ni mga diputado sa ila relihiyon? Kung niya basta-basta mapaupod sa mga alagad sang Diyos. Kaya may relihiyon ni sila yung ginatindugan. Pero pag ini sila ang tuduot na maluwas, amo ni silang mangin matay upod sa imo. Nga napamatud-an ko na sa nanay ko. Ang nanay ko, Kabisa Mayor, Legion of Mary. Tatay ko, Kabisa Mayor. Nga dati, nag-resign. Si nanay nagbulos. Di butada. Klaw ko na sa may mga nobinahan. Di ko sang una sabat-sabat pa na. Mga rosaryo. Upod ka man tuluhod kag magsabat Atilatin ka baluto si nanay, pero hindi ka-inchendi. Konsipikado, konsibida, sikururum, amen. Ting amen lang inchendihan. Siling ko na yan ang bot, silingon sina niya ang bot Gin-memorize lang. Pero may taripa na iya. Nang magdamgo ka sang kalag ni lolo mo. Sa aton niya sang una, iway mo na ginadumdum, kinanglanon, paano binahan mo na? Tino binahan na? Di may taripa na. Kanyo? Kung hindi mo niya basta-basta, ito niya walang grabe kay mga diputado. Akig na sila sa mga pastor. Allergy na sila sa mga pastor. Pero pag tuod-tuod sila nga maluwas, sila na ang grabe. Manginmatay na sila iya. Nga aman, sang una gani sa sala, manginmatay sila. Tangod ba sa kamatuoran? Amo na nga sang sinanay na luwas, halin pagsimba ni nanay, hasta napatay na lang siya, kita mo ang pagsunod niya sa Ginoo. Hindi kay bangod pastor ko nga bata ya. Kundi kita ko ang genuine regeneration. Ang tuod-tuod niya kaluwasan. Inang nag-distinguish siya what is gospel from false gospel. Nakilala niya ang matuod nga Savior from false Savior. Amo na ding ipais ni Pablo, verse 3, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again. Ano ni gospel ni? From the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Ang tuod nga regeneration is a result of hearing the gospel preaching. Di paano ka maluwas kung nangiwali sa imo si Maria? Paano ka maluwas kung nangiwali sa imo kasugan? Paano ka maluwas kung nang itudlo sa imo good works? Only the gospel. The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Amo nang aton kaluwasan kung wala si Kristo, nagdupa sa krus sa Kalbaryo, wala siya napatay, wala siya ginlubog, wala siya nabanhaw, wala ta kaluwasan. Bisan ano pa kabuot, bisan ano pa kadamo sang mayong buhat kinihimota, bisan ano pa ta karelihiyoso, impyerno gyapon ta. Without the gospel. Amo naging klaro sa ila. Kaya ining mga tao ni, bugalo ni sila sa mga good works nila. Why ni sila gapatiya kay Jesus nga Misaya?
nga Savior, nga Christ. Why sila nagapati kay Jesus? Grabe ning salig nila sa ila good works. Kita mo, makita naton sa Bible nga ginapabugal nila ang ila, mga hinimuan. Gatay sila, ga-offering sila, di ba rebuke sila ni Jesus? Not because nagtayit sila, kag nag-offering sila, but because ang ila attitude nga ginapabugal nila. Sila ni Kristo, this you ought to have done, but not to leave the other undone. Himuon yun pero sa tama nga attitude. Grabe ni sila, hindi sila basta-basta. But because mga kauturan sang genuine regeneration, well, they associated with the man of God. They go with the man of God. Kagabalo ka mo, amo ni ang isa ka resulta, magprodusar sang tuod ng mga luwas, ng mga tao, nga mag-upod, mag-back up sa alagad sang Dios, opdan ang alagad sa Dios, wali sa pulong sa Ginoo, share sa pulong sa Dios, pakinaka sa matuod ng manluluwas, nga nagaluwas, hindi lang nagaluwas, kundi nagabingo sa kabuhi sang tao. Hindi ta pwede mapunggan ang kaugalingon ta. Ang tutuod ta nga luwas, hindi pwede nga hindi ta mag-share. Kung tutuod ta nga luwas, hindi pwede nga hindi mo pakapan ang alagad sang Diyos. Hello? Grabing pasalamat mo kay kung wala alagad sa Ginoo nagwali. Hindi man ikaw yung pastor na nagsulwining sa akon. Tandaan mo nga nagsulwining sa imo, gintudluan ko na. Ang nagsulwining sa imo, ginwalihan ko na. Naging sulwiner na sa kay may pastor nga nagtudlo sa iya. Naging sulwiner na kay may pastor nga nag-challenge sa iya. Amo na nga, sa kabuhi nyo tanan may labot ang alagad sang Diyos. Ha? At imuon sang membro, kung di ko pagtudloan sa winning, may masulwini? Kung hindi ko emphasize ang Great Commission, do you think may masulwini? Kung hindi ko i-emphasize din, do you think may masurrender sang kabuhi sa full time? Do you think may ma-start? We got what we emphasize. What we emphasize is the Word of God. And we emphasize the main business of the church. The main business of the church is the regeneration of people. The salvation of people. Everything in the church will just be, nothing at the end of the day if it does not connect with the salvation of the souls of men. Tanan dapat mag-connect sa kaluwasan sang kalagsang tao. Hindi tapag i-detach ang anuman niya bagay sa Diyos kag sa kalagsang tao. Dapat makonect na. Pag eskwela mo, nga ginalaw ka sa Diyos maka-eskwela, may mga classmates ka. Mga estudyante, may mga classmates ka. Siling ko mga estudyante, may mga classmates ka mo. Mission nyo na sila. May mga kalag na sila. Kakinahanglanon na sila kaluwasan. Sa lapton nyo na sila. One day, mahatag ka mo sa Diyos. Sa mga tao nga ginalaw sa Ginoo mag-cross sa inyo, dalanon. Sa inyo trabaho, kundiin ka man, may mga kalagda. Amen. Bisan diin ka, may kalag. I-connect naton, that's our main business. We do not preach the Word of God just to preach the Word of God. We preach the Word of God so that there will be genuine regeneration. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Without the preaching of the Word of God, there will be no
real salvation. That's why magpisan ta. And we need to believe that the word that we preach is a powerful word. Has the power to regenerate the unsaved. Amen. Ha? Pag ini nga simbahan, di na magpatis pulong sa Ginoo, huway ng mga tao nga madala sa kaluwasan. Kung may ara man ta, isa ka bagay gamiton ta, no? Ang tinaga nga ipabugal in a positive way, ipabugal ta nga ang aton simbahan soul winner. May mga kalag nga nagakalaluwas bangon may pagpalangga ta, may kabalaka ta sa kalag sang tawo. Kis akon isipon ta, no? Anong kwaon ta? Ikalabanan niya tao di sa aton pigado. Hello? Kung isipon ta, sa itaw naton, anong kwaon ta ni sa ila? Kita lang gani kwaan nila kung kaisa. Pero listen, hindi amo na iyang aton ginatulok. Ang ginatulok ta iya ila kalag. Kung maluwas na sila iya, ang Diyos na iya kabalo, magpakamaayo sa ila pag sila nagtinarong kag nagsunod sa Dios. Kay dira man tahalin. Ha? Ako ya personally kita ko na dira ko halin. Sang pag-uko, di struggle man ko kay pigado ang akong ground. Imol. Tinihan nyo? Kaya kami nabilong sa mga soberano nga may kulokwarta. Si Brad Elias ang una. Pero ko nahambal. Kay Brad Elias, kilala ni sila nga mga soberano. Unahuya ko na ganiya mag-ano sa ila, kay pigado kami. Hello? Oh. Pigado gidya. Struggle ko na. Amo na siling ko kaina, isa ka struggle, gamiton sang yawa, nga hindi ta kapadayon kapigaduhon. Maghuya-huya ta. No? Pero pagtutuod kaya, nga anak sang Diyos, kagatubo ka sa pulong sa Ginoo. Ha? Hindi na iya makabalabag. Kag nakita ko, basta magpadayon lang ta, magtutom lang ta sa Diyos. I-bless kita ya sa Ginoo. Ako yung nag-surrender ko sa Diyos, ang utok ko yung mga lagad sa Ginoo mo. Ha? Anad man ko yan sa pinigado. Amo nang pintahakod sa pigado ta naghalin. Amo nang pintaha sa pigado ta naghalin, anad tayo sa pinigado. Okay? Anad man tayo sa may ara, anad man tayo sa wala. Anad tayo magkaon sa mga dahon-dahon. Amen? Ano lang ang dahon-dahon sa umang way ta makaon man? Pati bugungan, kakaon ta sina. Pati ilaga. Sa uma. Labog-labog. Apat. Di biblical man ang apat. Ano pagkaon ni John the Baptist? Muniguro nga kung magwali ta, medyo may pagka-John the Baptist, kay katilaw ta apan. Labog-labog pagit, ay namit-namit sang labog-labog. Sino magpati ho? San lagon mo sa mantika? Drago mo ay kananam-nanam. Ang inyo lang abi na balaan niya higtan sa tiil kag paluparo ng labog-labog. Ha? Anad taya kaon og bosang balinghoy? Oh. Kalabanan sa inyo ay pagkakaon og bos ka balinghoy. Siyempre ginaluto, wala pagpuksi ay ginaharap Ginaluto. Ano ka mo? Siling sa iban, pastor, anong vitamins mo nga kataas sa imo? Siling ko tangkong. Siling sang iban, pastor, damo naman tangkong na harap ko, putot man ko gyapon.
Tiway tanan na may mahimo ya kay kung amo na yang kabubuton sang Ginoo sa imo. Pero punto naton bala amo ni, kuya mangilagad lang kuya sa Dios. Amo na sa uto kuya. Bisa ano daya mangalagad lang ko. Kita na sang Ginoo. Ha? Way ko naghandom yan nga mga lagad ko para magmanggaranon ko. Ang iba niya mga lagad kundi Lord kung mga lagad ko sa imo pero pamanggaronon mo ko ha. Ano nga klase motibo na? Mga lagad lang kabalo na yan sang Diyos. Kabalo na yang Diyos ang iya lugar. Kabalo na yang Diyos kung anong himuon niya. Ako na pasalamatan ko sa Ginoo nga ang akon heart ya, mga lagad kuya sa Diyos basta mga lagad lang kuya. May asawa kag wala asawa, mga lagad kuya sa Ginoo. Oo. Lord, bisan wala kuya asawa, mga lagad ko. Wala, gisang may nag-amen. May ginapaabot ko nga mag-amen, wala gid nag-amen. Wagi sila ba? Napakilala gid kamo ya. Kaya iti kabubuton sa Dios pasawahan ka. Ginhatag sa Ginoo. So, hindi wala yan nga pangasawa ka lang yan ang dumapatay ka gid sagad ka. Pangaras-karas kung, diba? Sa panahon sa Ginoo ihatag yan na yan. Hello? Eh? Ang tanong ng Diyos, pagtuod kita nga luwas, hindi na yakapugong ang mga negatibo nga mga sitwasyon. Basta gatubo ta sa pulong sa Diyos. Nga man, tutuod nga luwas. Kabalutang ang kaluwasan ta, hindi ni mabayran sang anuman nga sakripisyo nga himuon ta. Anuman kabugat kag anuman kasakit ang matubang ta, hindi na katupong sa kasakit kag kabugat nga ginagyan sang aton Ginoo para lang luwason kita. Nagtuod ka nga save. Amen. Loving Lord, Heavenly Father, salamat gid sa sining nga hapon. Again, sa simpleng outline halin sa imong pulong. I have done my best. I do not have the power, God, to change the hearts of these people. But thank you, Ginoo, sa kaluwasan nga ginhatag mo sa sining nga katawhan. Kag salamat nga gintugyan mo sila sa akon pag-inakop sa akon nga leadership. Gaako ko, Lord, I am not a perfect pastor. I am not a perfect leader. I have flaws. I have shortcomings. Pero salamat, Ginoo. Kaya katulad kay Pablo, may mga tao kang ginhatag that will back up them in your work. Salamat sa imo klaro nga pulong. So Lord, buligi kami to preach it, believing its power to bring great revival, to bring good reputation, and to bring genuine regeneration. Kaya kabalo, Ginoo, I am trying my best nga ipinchende. Kay kisa basi, Lord, may mga ara nga assume lang sila. O gina-presume lang nila nga save sila pero hindi gali. Hindi sila magdugay sa simbahan. Because ang tunay nga mga luwas, amo lamang ang makaangkon sang kusog nga magpabilin. #Ginoo sa tinion nga ikaw magakuha sa amon. So thank you for thy word. We are so much grateful sa imo, Ginoo. Ug sa mga tao maging gamit mo.
Right now, I do not know paano mo naging gamit yung mensahe. Prayer ko, Ginoo Lord God, yung mga membro will allow your word na magtrabaho sa ilang mga tagipusoon and build them and make them the kind of Christian you want them to be. Ang altar bukas, let us go to the altar, let us talk to the Lord right now. Salamatan ta ang pulong sa Dios nga nagabot sa aton gabuhi. Salamatan ta ang mga tawo naging gamit sa Ginoo. Balo ka mo, hindi lang amo ni. Sa mga bago, maybe may mga budlay nga bahin. Bisan sa amon yung mga daan, may mga budlay pa man gyapon yung mga sitwasyon nga ginatubang kami. Hindi lang kamo. Pero kabalo ko mga kauturan, dirinig gina lantaw sang Dios. Ginatest sang Dios kung ano ang aton pagtuo. And many times, kinaalaw man gani sang Ginoo nga makaangkon ta failure para i-test niya kung mapadayon pa kita gihapon. Katulad sa nahambal ko mga kauturan, ang isa ka failure, ang duha ka failures, hindi niya maghimo sa aton nga total failure. Basta kabalo ta mag-ako, kabalo ta mangayo pasaylo sa Dios, kagabalo kita magpadayon, hindi tayo failure. Ang failure iya, inang mga nagauntat. Sa aton yung nagapadayon, maka-experience man ta sang further nga mga failures, it will not make us a total failure. Basta i-maintain ta lang. Pag nakita ta nga nakasala ta, pangayo lang ta patawad sa Dios. Tinguhaan ta ngay correct kung nakita naton nga hindi tama. Mga kauturan, kung hindi ta pa mas ma-appreciate subong, in the latter days, sa masunod nga mga inadlaw, sa masunod nga mga tinuig, kung baliko naton, ma-appreciate kin naton. Maluko, kamo nga mga bago, damo paagyan. Bisan kami nga mga daan, damo pa mangyapon. Pero amo na lang pasalamatan ta. Ang promise ng Dios, nung hambal niya, He will never leave us nor forsake us. Ang promise ng Ginoo kay Joshua, be not dismayed. I will be with thee whithersoever thou goest. Updan ta ka, bisan diin ka makadto. Ang promise siya sa Great Commission, go ye therefore to all nations, baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Anong promise siya? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. I can do all things through Christ, who strengtheneth me. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. We are full of the promises of God. That's why mga kauturan, we need to familiarize our Bible. Familiarize the Word of God. Kaysa tinion sang practical confrontation sa aton kabuhi, magamit nato ni. Masabat naton.
kung ang pulong sa Dios ato na hibaluan. Loving Lord, Heavenly Father, salamat gid liwat. Bisan pa o Dios, sining adlaw na bugos namon. Continue ko nga ginatugyan sa imong mga anak. May mga baguhan, may mga daan. Ga-pray ako Lord because both still nagakinanglanon sa imo. Even ang mga dugay na still gakinanglanon sa imo. The more we understand, nga hindi kami kapadayon kung hindi mo kami buligan. So ginapray kong tagsa-tagsa, we have our own struggles. We have our own hardships nga ginaatubang. Yet, salamat gid nga ang promise nimo hindi mo kami pagpabayaan. So continue nga patubuha ang tagsa-tagsa. I-bless nimo o Dios. Pagtuo sa tagsa-tagsa, pagpalangga sa imo. And gapangamuyo ako amay nga keep us revived. Keep us always revived. Buligi kami Lord nga mapakita lang namon ang good reputation. For sure, pag ining duha Ginoo amay makita, sigurado kami nga may mga magkalaluwas gid nga matuod-tuod. I-bless mo ni nga simbahan, i-bless mong mga miyembro, ng mga matutom, buligi magtutom ang mga hindi matutom. Ang mga tatay, ang mga nanay, gabayan mo palihog o Dios. Salamat sa mga miyembro nga nag-back up sa imo alagad. Salamat sa mga miyembro nga nagatimbang. Buligan mo sila Ginoo lihog. Lord, ikaw magbalo sa ila mga voluntary loving services. Kita sa ila Ginoo Amay nga kabalo ka mag-apresyar nga Dios. Kabalo ka mag-reward. So sining hapon, whatever ang concern sa imo mga anak, kinasalig na kon sa imo. Puligi palihog, Lord. I-take care ang pagpalauli, i-safety tanan niya mga salakyan. Buligan mo Ginoo palihog. Dalas sa tagsa ka mga panimalay nga safe, daladalang pagpakamayo sa iyong mga pulong. Kagamiton nimo. Kung may mga miyembro pa sa panimalay nga hindi paluwas, buligan mo nga sa makita nila ang good reputation, good testimony, makumbinsi sila nga matuod ang amon pagtuo. Matuod ang Dios nga amon ginatuuhan. Kag matuod nga simbahan ang amon ginalundaran. We commit everything unto you sa sininga simana. I-take care mo padayon ang mga nagabalatsak sa lawas. I-take care mo, o Dios, ang mga nagapagamit sa imo. Buligay mga trabaho, mga negosyo, mga palangitanan, mga transactions. Kay temporarily ginagamit mo ni para sakdagon kami for temporal existence and for investing in the eternal business, Ginoo Lord, with eternal dividends, mga kalagsang tao. Ikaw na ang manguna sa amon, sa liwat, batuna Lord, tanan pagdayaw, pasalamat. Nabalik namon sa imo, dalayawon kagid, sa ngalan ni Jesus Christ, nyamon Dios agmanluluwas. And all the people of God says, Amen, Amen, Amen. Liwat, maayong hapon sa tanan. Are you blessed? Amen. God bless everyone. And again, to God be the glory.
Amen. Men, pambihira. Amen. Ah. Mayapon, Group 1, pabili nanay Pihog, maninlo kita. Group 1, maninlo kita sa Hello. auditorium. Hello. Ang tanan nga nag-intra sa contest preaching, diri ka mo. Kay may award. May award. Group 2, CR. Group 2, Group 3, outside ground. And ang Group 4, kung may nabilin pangahulugasan sa code palihog. CR.